Bakit may mga taong takot sa clowns? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong takot sa clowns. At kung paano nagiging nakakatakot ang isang karakter na dapat sana ay ginawa para magpatawa. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Maricar Bella. Salamat sa suggestion mo. Ang matinding takot sa clowns ay karaniwang tinatawag na coulrophobia. Hindi ito nangangahulugang lahat ng taong uncomfortable sa clown ay may phobia. Ang phobia ay isang intense at persistent fear na maaaring magdulot ng anxiety at pag-iwas sa specific object o situation. Para sa ilang tao, sapat nang makakita ng clown costume, makeup, o larawan para makaramdam ng matinding discomfort. At dito, nagiging interesting ang psychology. Bakit nakakatakot ang isang karakter na may makulay na damit, malaking sapatos, at makeup na parang permanenteng nakasmile? Isa sa mga posibleng dahilan kung bakit uncomfortable ang ibang tao sa clowns ay ang hindi natural na facial appearance. Ang clown makeup ay maaaring magpalaki ng features, magbago ng kulay ng lips at eyes, at magtago ng natural facial expressions. Normal sa tao na gumamit ng mukha para malaman kung friendly, angry, sad, o threatening ang isang person. Kapag natatakpan o nababago ang natural cues, nagiging mahirap para sa utak na basahin ang ekspresyon. Kapag hindi natin madaling maintindihan ang mukha ng isang tao, maaaring magkaroon ng uncertainty. At ang uncertainty, class, ay isa sa mga bagay na madaling mag-trigger ng discomfort. Isa pang factor ay ang unpredictability. Ang traditional clown ay madalas gumagawa ng exaggerated movements, biglang gestures, unusual sounds, at unexpected behavior. Para sa ibang tao, funny iyon. Pero para sa iba, maaaring uncomfortable dahil mahirap hulaan kung ano ang susunod na gagawin. Ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng patterns at predictable behavior. Kapag may taong kumikilos ng kakaiba at hindi madaling basahin, maaaring maging alert ang brain. Kaya minsan, hindi mismo ang clown ang nakakatakot. Ang uncertainty tungkol sa behavior nito ang maaaring mag-trigger ng fear. May concept sa psychology at perception na tinatawag na uncanny valley. Bagamat mas madalas itong ginagamit para sa robots at artificial human-like figures. Ang basic idea ay kapag ang isang bagay ay mukhang almost human pero may ilang features na kakaiba, maaari itong magdulot ng discomfort. Hindi lahat ng clown experience ay halimbawa ng uncanny valley, pero maaaring may similar reaction ang ilang tao sa exaggerated human appearance ng clown. Mukhang tao ang karakter, pero hindi natural ang makeup, expression, proportions, at movements. Dahil dito, maaaring magkaroon ng strange feeling na mahirap ipaliwanag. Malaki rin ang role ng personal experiences. Kung ang isang bata ay nagkaroon ng unpleasant experience sa clown, maaaring maiugnay ng utak ang clown sa fear o discomfort. Halimbawa, maaaring natakot sa isang performer na gulat sa biglang appearance o nakakita ng clown sa isang stressful situation. Kahit lumipas ang maraming taon, maaaring manatili ang association. Hindi ibig sabihin na lahat ng takot sa clown ay nagsimula sa isang traumatic event. Maraming factors ang maaaring involved, kabilang ang temperament,
learning environment, at individual perception. Malaking influence rin ang movies, television, books, at internet. Sa popular culture, maraming clown characters ang ginawang villains o horror figures. Isang famous example ay si Pennywise mula sa It, na naging iconic horror clown. Kapag paulit-ulit na ipinapakita ng media na ang clown ay associated sa danger, murder, supernatural events, o suspense, maaaring magkaroon ng learned association ang audience. Dahil dito, ang clown costume na dapat neutral o funny ay maaaring magkaroon ng threatening meaning sa isip ng isang tao. Para sa mga taong may significant phobia, may mga psychological approaches na maaaring makatulong. Isa sa mga well-established approaches para sa specific phobias ay cognitive behavioral therapy, kabilang ang carefully structured exposure therapy. Sa exposure, unti-unting nakakaharap ang person sa feared object o situation sa controlled at manageable way. Hindi ito simpleng pilitin mong humarap sa clown. Ang approach ay dapat appropriately planned at, kung kinakailangan, guided ng qualified mental health professional. Layunin nitong mabawasan ang fear response at matulungan ng tao na matutong hindi automatic na mag-react ng matindi sa trigger. Interesting din na habang may natatakot sa clowns, may ibang tao namang enjoy na enjoy sa kanila. Para sa maraming tao, ang colorful makeup, exaggerated behavior, physical comedy at playful personality ay entertaining. Ipinapakita nito na ang emotional response natin sa isang bagay ay hindi universal. Ang parehong visual stimulus ay maaaring funny para sa isang tao at frightening naman para sa iba. Nakadepende ito sa personal experience, culture, context, expectations, at kung paano binibigyang kahulugan ng utak ang nakikita. Sa kabuuan, maaaring matakot ang ilang tao sa clowns dahil sa combination ng unusual appearance, unpredictable behavior, hidden facial expressions, personal experiences, at influence ng media. Ang matinding at persistent fear ay maaaring tawaging coulrophobia, pero hindi lahat ng dislike o discomfort sa clowns ay phobia. Ako si Professor Ipaliwanag at tandaan class, hindi lahat ng nakangiti ay nakakatakot. Pero minsan, ang utak natin ang unang nagsasabi kung sino ang mukhang friendly at sino ang dapat munang layuan.